What's up guys? It's your Tito Mike. At kasama ko na naman ngayon, Si Kuya Kiko Matos. sinasabi ko. At dahil sobrang nag-enjoy kami sa Pampanga, lumipad naman kami ng Visayas. Nandito kami ngayon sa Tacloban, Leyte. At tuloy ang aming promotion ng Sensible Riding. Meron ba mga kamote dito? Nakita mo ba? Eh, hinahanap ko nga eh. May mga kamote ba dito? Wala daw. Sigurado wala. Excited ka na? Excited na ako. Ayun, ang kamote. Ano ba ang kamote kasi? Ang kamote dapat kinakain, hindi inuugali. Kaya makita-kita tayo sa RTR, ha? See you there. Oh, di ba? Dito na kami ngayon sa RTR. Magte-test ride na kami ngayon ng ating Yamaha Mio Gravis at nakalap natin ngayon yung Sensible Riding. Oo. Sensible, di ba? Nakikita ko nga may mga kamote dito. Meron Ayun, ba? oh, dalawa oh. Ayun, dalawang Dalawang kamote. kamote, meron. ayun. Literal na dalawang Literal. kamote. Ano, ready ka na? Test Ready ride? na, ready na. Ikot natin itong Yamaha Mio Gravis. Let's go! Stop! Okay, good. Laban. Afternoon! Demo ko lang po kung paano buksan yung sa fuel. Tapat mo lang yung susi sa open, then just fuel. Ooh. Yun lang yun. Let's hustle lang kasi hindi ka na bababa, sir. Thank you! Good morning, good afternoon, good evening. Yes. Of course, this is your Yamaha Ridecast. Kasama si Tito Mike and si... Kuya Kiko Matos. Yan, ipupo muna tayo. Relax muna tayo dito. Bakit nga ba tayo nandito sa Tacloban? Aba, syempre, para mag-promote ng sensible riding. May mga kamote ba ito sa... Meron? Ayun, literal, dalawa. Dalawa. May dalawang kamote dyan sa tabi ninyo. Pero may mga kamote riders ba dito sa Tacloban? Aminin ninyo, medyo meron ngang konti. Kaya hopefully yun ang tinatry natin i-promote, ang sensible riding. Of course, di ba? With the choice, ang Yamaha Mio Gravis. Siyempre, meron tayong mga guests repping or representing Tacloban. Okay, tawagin natin. Yamaha Riding Academy Assistant Supervisor, Mr. Neil Hindang. Sir Yun, Neil! Sir Neil. Dito ka sa tabi Sir namin, Sir Neil. Neil. Dito ka, Sir Neil. Ng Yamaha Riding Academy. Yun, di ba? Yes. And i-invite din natin Jedy and Harvey. Mga nakasama natin kanina sa 3S. Sa 3S Desk Marketing Alang-Alang. Okay. The golden question is, kamote ka ba? Kamote ba ako? Siyempre, 5 of 5 nga ako sa score natin. Ride out natin. 5 of 5. Tayo ay nagpo-promote ng sensible ride. Tayo mismo, hindi tayo kamote. Ikaw, Neil, kamote ka ba? Being Yamaha Riding Academy instructor na tinuturuan kayo, Yeah. Hindi ka pwede maging Hindi kamote. Hindi pwede. Tama. Hindi pwede nagtuturo maging tayo na kamote. huwag maging kamote sa daan. Matalong natin si Jedy. Jedy, kamote ka ba? May mga kamote ba dito sa Tacloban? Pailan-ilan? Mailan-ilan din. Ikaw pare, kamote ka ba? Hindi. Sabi mo kanina, ba't nung si Kiko na nagtanong, hindi na? Paano mo nasabi hindi ka kamote? Pag nagano, sa stoplight, di ba may green, yellow, red. Pag nag-yellow, anong ibig sabihin nun? Prepare to stop. Prepare to stop. Mukha lang kamote. Mukha lang Pero hindi siya kamote. kamote. Oo. How to be a sensible rider? Yun. Yun! Alam mo, Boss Kiko, kaya natin dinala din dito yung course natin na may mga traffic rules, road markings, para yung mga kamote riders natin, mas maunawaan nila yung maging sensible rider sa kalsada. Kasi kailangan marunong kang mag-observe ng traffic signs, road markings, para hindi tayo maka-aksidente rin. Sige, pero Sir Neil, bago ako ipapasa sa iba, may tanong muna ako sa'yo. Bago ka naging riding instructor, once bang naging kamote ka? Yung totoo. Sa totoong buhay talaga, Tito Mikey. Before ako maging isang professional riding instructor, talagang merong time na hindi tayo sumusunod sa traffic rules. Anong pinakamalala mong ginagawa dati? Yung beating the red light. Ay, yun. Mahirap yung beating the red light. Delikado. Very risky na delikado. wag nating gagawin delikado. natin. Tanong natin si Jedy. Jedy, ikaw, ever ka bang naging kamote? Yung totoo, Minsan, nagiging kamote din. minsan, no? Kailan? Kaninang umaga, no? Kagabi. Matagal na. Matagal na. Yan. Ikaw, Harvey, minsan ka ba naging kamote? Ano mga Minsan. ginagawa? Minsan, Hanggang ngayon, hindi na. Hindi na. as in 100%, ano ka na, sensible rider? Depende. Depende. Depende kung nagmamadali ka. Depende. Ay, sa depende. Kung iniisip mo na hindi ka kamote, tapos kamote ka talaga in real life, yun yung problema. Totoo, ang unang step,
acceptance. Acceptance. Oo, na parang kamote na ako Sir Neil, ikaw, balik tayo sa'yo. Gusto ko lang malaman din. Ano ba pet peeve mo? Ngayon na hindi ka nakamote, ano yung kinaiinisan mo sa daan pag nagra-ride ka? Pagka wala activity, going to office, talagang nakamotor kami So, doon ko nakikita, madalas yung nakakainis, siyempre, but we need to control ourselves, yung hindi nagbibigay na kapwa rider mo. Tama. Doon yun ang medyo nakakainis na makita sa kalsada. So, dapat as a rider, kailangan mag-share the road ka Yun. sa ibang road user. Be considerate. No? Be considerate to other road user. Hindi porke ikaw ay nakamotor, ikaw na yung laging mauuna sa kalsada. Dati si Boss Kiko, ganun ang habit. Oh, Ay, hindi Chismis lang yan. Wala kang proof. Kasi bago tayo mag-trail ride, madalas bigla kang lumili ko. Natuto na. Natuto nung nag-trail Natuto na. ride. Trail. Natuto na. Alam mo, kailan? Nung kinuha na siya ng Yamaha. Ayun, nagkaroon na Nagbago. Yung trail. Nagbago. Kailangan ko na pala magayos. Teka lang. Bakit naiinis ka sa mga biglang liko? Siyempre, pag ikaw yung nasa likod, minsan hindi mo na mga unexpected ba? Malapit sa disgrasya. Ako, pag nagmomotor, yung pinaka-basic, hindi naka-helmet. Ayun nga. Pinaka-ano ko talaga yun. Sagot. Kasi Oo. parang yun yung pinaka, kumbaga, di ba yun yung pinaka-automatic? Yung helmet. Minsan, Parang bare minimum, di ba? Oo, kumbaga bare minimum yun kung hindi ka man of course, we would like, meron tayong pads sa elbow, meron tayong dito. Or jacket and jeans. Pero yung helmet, yun yung pinaka-basic bago tayo lumipat ng question, ikaw, ano, pinaka-ayaw mo, pet peeve mo, kung nagra-ride ka. Pet peeve ko, nag-aangkas ng mga bata na sobra-sobra. Oo, tama yung pamilya, buong pamilya, no? Tapos wala pang helmet. Oo, yun ang Oo. pinakamahirap dun. Napakadelikado. So pag magdadrive ng nakainom, kasi Ayun, pinakamahirap. Oo. Ganda ng point na yun. Oo. Bakit? May experience ba? Hindi. Wala. Sumasangayon lang. Kasi Yan. ang daming aksidente. Pag-usapan nga natin ito, Mio Gravis, Oo. Sir Neil. Magkwento Yes. ka naman ng anong magandang mga features Oo, dito like- sa ating Mio Well, Gravis. I've been using the Yamaha Mio Gravis for magti 3 years na. Magti 3 years na. Yung mas naunang variant pa ngayon. Ang ganda. Itong gray. And of course, itong brown. Very, very easy to drive o easy to ride. Yun yung unang-una ko napansin. And ang favorite ko sa kanyang feature is the compartment. Yung malaki niyang compartment pag binuksan mo yung upuan. 25 liters yun. Sobrang yun. Oo, Nagulat nga lagi tayo nagugulat. Nasaan yung helmet? Nandun sa loob Nasa ng loob. compartment. Di ba? Oo. Kasha helmet. Ikaw, Sir Neil, anong favorite feature mo sa Unang-una, yung Mio Gravis, doon sa mga tito-titas na, madali kasi i-maneuver to. Yes. Hindi siya yung motor na yung matatalisod ka pag Yeah. sumampa ka. Madali nga, even when, of course, for those who tried the course natin, kahit yung mga tight turns, ramdam mo yung lightweight siya talaga. Maganda siyang motor para sa mga baguhan na nagmamotor. Yes. Oo. Tsaka city driving. City- And for those who own motorcycles, usually papalitan pa nila yung tires. Kasi gusto nila Oo. medyo wider yung tires natin. Ito hindi na pinapalitan. Napansin mo ba yon, Harvey? Kaya hindi nahirapan dun sa may zigzag. Tama, yung zigzag. Kaya medyo gumagano na. Pero yun nga, may importante that we promote sensible riding all over the Philippines para talaga makaikot tayo. Kaya sobrang nag-enjoy tayo dito sa Tacloban. Hopefully, mabawasan ang mga kamote dito sa Tacloban. Last na lang, Sir Neil, ano ba ang mo? Sa mga nanonood ngayon sa Tacloban at kayo ay malapit po dito sa RTR event area nyo, iniimbitahan po namin kayo para masubukan nyo yung ating Mio Gravis at syempre para maintindihan nyo yung ating sensible riding sa kalsada. And hanggang bukas po tayo dito. No, magbibigay ng free test ride, mag-enjoy po tayo, matuto, at wag maging kamote sa daan. Alright, that has been the Yamaha Sensible Podcast. Meron ka ba mga final word mga viewers natin? Ulitin ko lang, ang kamote, linalaga, kinakain, hindi inuugali. Yan. Be a responsible rider. Huwag galaw-gaw and choose the sensible choice, the Yamaha Mio Gravis. And of course, the name is Tito Mikey. Kasama ko, Kiko Matos. Always remember, only Yamaha. Raise your heart!